Magandang araw kinang paypaya. Ako nga po pala si Joshua Fermina at ako ay mabibigay ng aking mga ideya ukol sa kasabihang walang mang-aalipin kung walang paaalipin. Ang kasabihang ito ay hindi lamang isang simpleng pahayag tungkol sa personal na kalayaan, kundi isang malalim na pagpapahayag ng konsepto ng kapangyarihan at pananagutan. Kapag titignan natin ito sa konteksto ng mga sistemang panlipunan at pampulitikal, makikita natin ang mga halimbawa ng diktadorya, pang-aapi at pagsasamantala na nagiging posible dahil sa pagpayag ng mga tao na magpasakop. Halimbawa, sa ilalim ng mga rehemeng mapanupil, madalas na nagiging makapangyarihan ang mga lider dahil sa kawalan ng pagkilos ng mamamayan. Kapag ang mga tao ay natutong tumayo at lumaban tulad ng sa mga kilosang nagbuwag sa diktadorya, natutunaw ang kapangyarihan nito. Pinapakita ang katotohanang ang isang lider ay umaasa sa pagsunod ng kanyang mga nasasakupan upang manatili sa pwesto. Sa personal na aspeto, maaari rin itong iugnay sa mga relasyon, gaya ng sa pagitan ng isang mapang-abusong tao at isang biktima. Kung ang biktima ay patuloy na tinatanggap ang pang-aabuso at hindi ito nilalabanan, patuloy na mananaig ang kapangyarihan ng nang-aabuso. Subalit, sa sandaling magpasya ang biktima na lumaban o itigil ang pagsuko o tumakas sa sitwasyon, nawawala ang kontrol ng nang-aabuso. Ang kasabihan nito ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagpili na ikaw ay may isang kapangyarihan. Ang bawat isa na tanggihan ang pagiging biktima at humingi ng hustisya at pagkakapantay-pantay. Sa kabuuan, ang kasabihang ito ay isang paalala na ang kapangyarihan ng pang-aalipin, pang-aapi o pang-aabuso ay hindi umiiral sa isang blankong espasyo. Umiiral ito dahil may mga taong pumapayag o nagpapasakop sa gayong mga kondisyon. Kaya naman, ang tunay na kalayaan at dignidad ay nakasalalay sa kakayahan ng isang tao o lipunan na ipagtanggol ang kanilang karapatan, labanan ang pagsasamantala at hindi hayaang dominahin ng iba. Maraming salamat.